So, na-discuss na natin itong no vesting period. Ngayon, punta naman tayo sa with vesting period. O, basahin natin yung problem. On January 1, 2013, share options are granted to officers to purchase 100,000 ordinary shares of 50 par value at 60 per share. The fair value of each share option is 15. The officers are entitled to the share options only after completing 2 years of service. The options can be exercised starting January 1, 2015 and expire 1 year after. All share options are exercised on December 31, 2015. So, determine muna natin yung mga date. Una, January 1, 2013. Next, December 31, 2013. December 31, 2014. And then, December 31, 2015. Oops, paling-paling. Pwede na yan. So, determine natin na yung January 1, 2013, ano yun? Ito yung grant date. Kasi ito yung date kung kailan nag-grant yung share option sa mga officers. Tapos, anong sabi dito? Kailan lang sila magiging entitled doon sa share options nila? After 2 years. Ibig sabihin, kailangan mag-perform ka muna ng service doon sa company ng 2 years before ka maka-receive ng share options. Tapos sabi dito, share options can be exercised starting January 1, 2015. So, ito yun. 2 years nga siya. 1 year, 2 years. So, banda dito kasi itong December 31, 2014, di ba parang January 1, 2015 na rin yan. Ito yung end ng 2014, tsaka start ng 2015, banda dyan. So, ito yung exercise date. Ay, mali. Sorry. Vesting date. Hindi ko na hiniwala yung January 1, 2015 sa December 31, 2014. Kasi banda dito naman yon. Yan, banda dyan. Tapos, kailan siya in-exercise daw? Nung December 31, 2015. So, ito yung exercise date. Since meron tayong vesting period, kailangan yung salaries expense natin, i-record natin. Dito, hahatiin natin siya. Hindi siya katulad ng kapag no vesting date na lahat, i-record mo na dito sa January 1, sa grant date. Tulad ng ginawa natin dito. So, hindi siya ganon. Dahil may vesting period, hahatiin mo siya, ikakalat mo yung expenses. So, computein muna natin ngayon kung magkano ba yung expense. Diba fair value method tayo? Kaya kukunin natin yung fair value ng share option at grant date. So, dito sa problem na to, ito yun, 15. So, 100,000 share options meron, assume na natin na isang share option kada isang ordinary share. Entitled ka naman bumili ng 100,000 ordinary share. So, assume na natin na 100,000 share options din yun. So, 100,000 times 15. Ganun na lang sa problem pag wala naman sinabi. Kung ilan na lang yung ordinary shares na pwede mong bilhin, yun na lang din yung number ng share options. So, 100,000 times 15 is equals to 1.5 million. Malito. Tapos, since 2 years mo siyang ikakalat, divide mo lang siya sa 2. 1.5 divided by 2. Kaya annually, 750,000 yung i-record nating expense. So, sa first year natin, 2013, dito tayo magre-record. Kasi padaan mo muna yung isang taon. Dito ka na-record. So, December 31, 2013, 750,000. Next, yung sa pangalawang taon, palakarin mo ulit. So, dito na yung pangalawang taon. December 31, 2014, another 750,000. So, by the time ng January 1, 2015, di ba? Pansinin nyo, kompleto na yung salaries expense natin tsaka share option outstanding. Kompleto na siya, Naging 1.5 million na pag pinagkan mo tong dalawa. Then, by December 31, 2015, ito na yung exercise date. In-exercise na daw nila yung share options nila. So, assume mo na din na kapag walang sinabi kung ilan yung in-exercise, assume mo na lahat yon in-exercise. So, 100,000. Dito muna tayo ang una nating i-debit, yung share option outstanding. Siyempre, 750 plus 750, ito pala, 750 plus 750, 1.5.
Next, yung cash na binayad. Debit ka ng cash, magkano daw ba isang share option niya mabibili? Ay, isang share. 60 pesos niya isang share mabibili. So, 100,000 times 60, nagbayad pa siya ng 600,000. So, ang total na binayad niya, bakit ganun? So, ang total na binayad niya sa company is 2,100,000. Okay. Tapos, magkano ba yung pinapalit niya? Magkano yung na-issue sa kanyang ordinary share capital? 100,000. Tapos, yung par value niya ilan? 50. So, malito. 500,000 to. Ano ba yan? Ay, tama lang. 5 million. Sorry na. So, tama na. 5 million. So, 5 million. Okay, ito pala yung mali. Ano ba yan? Sorry na. Mali-mali. Yung number ng 0. 6 million to dapat kasi 100,000 times 60, 6 million. So, ang total, kaya pala masyadong maliit yung binayad na cash, no? Hindi naman ako nagtaka. Pero ayan, 6 million siya dapat. So, ang total na binayad niya, 7.5. Kinocompose yun ng pinapalit niya na 1.5 million na share option outstanding, tsaka cash na binayad niyang 6 million. Tapos, magkano yung shares na inisyu sa kanya? 5 million sa par, and then yung excess, 2.5 million sa share premium ordinary shares. Okay, ganun lang siya.